Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Pero Nald, may iba na tayo. Yung tungkol sa DFA. Itong DFA, naglabas ng statement, sabi, okay naman yung isang part. Yung isang part, okay. Na, ano daw, tayo daw ay ang sinusunod natin, yung ruling ng pinaglalaban talaga natin yung arbitral ruling, ganun. Kaya lang, unawain na, parang sinabing, unawain na lang ninyo sa China, ng Chinese government na mayroon tayong mga nai-involve dito sa isyung ito, nagko-comment dito na hindi naman part ng ating official na mga ng gobyerno, halimbawa ng DFA. Ano ang tawag nga ba doon? Ano mga terms na ginamit? Self-styled extras, self-styled experts, mga casual commentators, etc. We will continue to engage our counterparts in a firm and professional manner, consistent with the mutual respect that must prevail in all diplomatic interactions. The DFA will continue to be guided by the President's directive as the chief architect of Philippine foreign policy, and not to allow ourselves to be sidetracked by the jeers of some casual commentators, non-practitioners, and self-styled experts. So, malinaw, ang binabanatan nila ay yung kapwa Pilipino na nag-criticize sa China at saka sa DFA. Dahil nung nagsimula kasi itong controversy, attorney, tahimik ang DFA eh. At binabanatan sila, bakit kayo tahimik? No? Binabanatan, iniinsulto yung ating mga legislators, senador, ating mga cabinet secretaries, ating spokesperson ng National Task Force for West Philippine Sea. Tapos bakit kayo tahimik? So after a week, naglabas ng isang soft defense yung DFA defending our senators. Pero hindi nila dinepensahan yung pinagsimulan ng controversy, si Commodore Tariela. So, binanatan na naman sila. Yung una, banat sa kanila, tumatahimik. Ito naman, ba't kulang yung depensa nyo? No? Bakit kulang yung depensa nyo? Tapos, after nyan, a few days later, naglabas si Secretary of Foreign Affairs, Lazaro, na dapat daw ay maunawaan itong ganitong klaseng noise ng democracy, no, sa Pilipinas. Ibig sabihin, itong mga nagkikriticize sa kanila at saka sa China ay noisy, no? Yun yung kaya medyo na binanatan sila uli. At ito na, lumabas na itong latest, itong bagong spokesperson. Yung pagtalaga kasi sa spokesperson, in a way, ay parang sampal kay Tariela. Tumahimik ka na, maglalagay na kami ng bagong spokesperson na ito lamang ang pwedeng magsalita sa usapin ng West Philippine Sea. Eh, ang dami mo ng spokesperson. May spokesperson yung Navy. May spokesperson yung National Task Force West Philippine Sea under ng National Security Advisor. Merong spokesperson yung National Maritime Council under the Executive Secretary. So, tapos naglagay pa ng bagong spokesperson itong DFA. Para nga hindi na ma-antagonize, ma-agitate ang China. No? Kaya, ang problema, itong bagong spokesperson, hindi binanatan ng China. Ang binanatan, kapwa niya Pilipino. No? Iniinsulto itong mga kapwa Pilipino niya. No? Kaya, medyo nagalit. Marami nagalit ngayon. Tsaka, Nald, parang ang gusto nila. Minsan na kayo magsalita, babanatan niyo pa, kapwa niyo Pilipino. Tsaka, parang gusto nila, i-limit nila sila lang ang pwedeng magsalita.
Correct. Tapos yung pinapaliwanag nila, dapat maging diplomatic tayo, no? Diplomatic naman tayo, kaso tayo yung nilulusob eh. Tayo yung sinasakop, tayo yung hinaharas, tayo yung winawater cannon, di ba? At tayo yung iniinsulto, no? Gusto nila magkalma daw. Kalma naman tayo. Basta hindi tayo sinulusob, hindi tayo iniinsulto, hindi tayo, di ba? Hindi tayo binabanatan. No? Tapos ngayon, babanggitin nila, itong mga bumabanat na ito, mga kwan lang ito, may ingay lang ito, mga extra lang ito. No, wala naman tong alam sa diplomacy, mga kwanto, self-styled extras, self-styled experts, no? Casual commentators. Hindi ba niya alam na 99% ng mga Pilipino ay mga casual commentators? 99% ng mga Pilipino ay self-styled extras. No? 99% ng Pilipino hindi naman expert diplomats eh. 'Di ba? Tapos iinsultuhin niya. Ano ito na, ang dapat nga ina-appreciate nila yung ating pagiging aktibo. Yes, yung Ang ating China nga, ang China nga, yung ating China unity. 'Di ba? ang China nga para may magdepensa sa kanila, trolls ang ginagamit nila. Samantalang sa atin, totoong tao, totoo tayo na nag-ano, at saka dapat i-encourage mo na ang mamamayang Pilipino ay involved dito sa issue na to. Isa rin sa tinitira nila si Justice Carpio. Dahil kinriticize ni Justice Carpio yung announcement nila na ang negotiations with China are secret. Ang sabi ni Justice Carpio, isang strength natin ay nagagalit ang mga Pilipino, nagagalit ang mundo dahil pinapakita natin yung mga ginagawa ng China. Tapos ngayon gagawin yung secret. Paano natin mahahatak ang mundo? Paano natin ma-unify ang mga Pilipino kung ang inyong mga pakikipag-usap sa China ay secret? Kaya isa sa binabanatan nila, sigurado ko, ay si Justice Carpio. Dahil nga binanatan niya yung DFA. Anyway, ano yan ako nga nag-live na rin ako tungkol diyan sa issue na yan. Sabi ko, dapat ngang matuwa ang DFA na ang mga tao, tayo, parang ang term ninyo diyan sa active citizenry. Active kamamamayan, di ba? Bakit hindi ba citizenship? di ba? Tama yung ganun. Matuwa sila na sinusuportahan natin sila. Sila yung magdala ng official na linya. Sila yung ng diplomatic na tayo, real talk tayo, Nal. Kung yes. Tayo, pero magalang pa rin naman tayo. Hindi naman tayo bastos, di ba? At saka, wag nilang gagamitin yung diplomacy, no, para sagkaan yung nag-emerge na unity ng mga Pilipino laban sa China. Nasasabihan mo, kalma lang kayo, huwag kayong bumanat. No? Paano hindi babanat? Sinasakop nga tayo. Paano hindi binabanat? Hinaharas nga tayo. Paano hindi pinabumabanat? Iniinsulto nga tayo. No? So, gina-gaslight tayo Tapos hindi ka babanat. Diba? Kawawa nga na dahil lang dun sa isang presentation ni Tariela, yung caricature ni Xi Jinping, parang hindi public Hindi public. Hindi public. Isang forum isang forum sa Lasal yata yun. Parang inano nyo na si Tariela, gusto nyo nang anuhin nito tanggalin, no? Tanggalin. Kumbaga matindi naman talaga yung ganoon. Kaya mabuti na nga lang may statement si Bishop Sok Villegas in support kay Cardinal David. No. Kaya si Cardinal David, no? Yung statement. Anyway, tayo diyan, Al? Basta tayo hindi naman tayo diyan sa ng DFA na yan. Parang gusto nila masyadong
formal na diplomatic daw. Ay, ano yan eh. Ang importante, hindi tayo bastos. Hindi naman tayo bastos. At saka nakakainis, attorney, yung statements ng DFA, ang ginagamit ngayon itong mga DDS, no? Para banatan sila Tariela, para banatan sila Justice Carpio. Yan yung ginagamit ni Marcoleta. Yan ang ginagamit ni Alan Peter, no? Kino-quote ang DFA, kino-quote yung secretary, no? Yung mga sinabi niya, no? Kaya hindi ako magugulat na mismo ang China iko-quote ang DFA, no? Well, itong mga DDS, ang kino-quote, ito lang, today lang eh, kino-quote ni Herman Chu Laurel, no? Yung isa sa talking heads ng China. Kino-quote itong statement nitong spokesperson. Kino-quote statement ni Secretary Lazaro. Di ba nila naiisip yon? Na ginagamit sila ng mga kalaban, ginagamit sila ng mga taksil, no? Baka later, mabansagan na rin silang taksil. Mag-ingat sila. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.